Sinasamba kita.
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus.
natin ang ating mga mata sa ngayon. Hallelujah. Damhin mo lang yung presensya ng Panginoon. Hallelujah. At patuloy na bigyan mo siya ng kapurihan. Hallelujah. At siya laging kasin sa ating buhay, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Lord, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa iyo po, Panginoon. Inaalay namin ang lahat, Panginoon. We surrender all to you, Panginoon. Patuloy na kami sumusuko sa iyo, Panginoon. At pinagtitiwala. At patuloy na kami magtitiwala, Lord God, sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At kinukumit po namin ang aming mga sarili, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon. Hallelujah. At patuloy, O Diyos, na ikaw ang siyang lagi namin hanapin sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa pagsama mo sa amin. Hallelujah. Salamat, Lord God, sa kagalakan, sa kapayapaan, sa pagmamahal, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo po, O Diyos, ang walang hanggang papuri at walang hanggang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hindi po, manatili po tayo nakatayo. Hallelujah. Let's continue to pray to God. Let's close our eyes. Hindi po natin ang ating mga mata right now. Let us thank the Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming pong salamat, Lord, sa araw na ito. Patuloy po kami na nagpupuri sa iyo, O Diyos. Patuloy namin pinagpapasalamat na kami ay narito ngayon sa kabila ng maraming Panginoon ng mga kaabalahanan, maraming mga schedules, pero Lord, mas inuna ka namin, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Patuloy mong yakapin ang bawat isa sa amin, bawat isa sa iyong mga anak sa dakong ito, Lord. Mahal mo sila, Panginoon. At meron kang dakilang layunin para sa kanila. At salamat sa araw na ito, Lord, na sila'y patuloy na pinagtatagumpay at pagtatagumpayin mo, Panginoon. Ano man yung kanilang mga problema, mga suliranin, mga kabigatan, o mga dalahin man ito, Panginoon, na sa tingin nila nagdadala ng takot, pangamba, nagdadala ng pag-aalala, Panginoon. At even, Lord, na alam ko, Panginoon, greater is He, Lord God, na narito sa aming kalagitnaan. At naniniwala rin kami nananampalataya, Panginoon, that this day, Lord, is a day that you have made, Lord, that we will rejoice and we will be glad in it, Lord God. Hallelujah. Salamat po sa masaganang pagpapala, pagdaloy ng masaganang biyaya, O Diyos. Salamat sa mga salita mo na mahayag. Let your name be glorified, Lord, continually. At patuloy as we open up our hearts, Lord, continue to saturate us, Lord God. Fill us, Panginoon. Empower us, Lord God. And even the faith, Lord, na inilalagay mo sa amin, the faith in Christ. Lord, patuloy na ito yung magpakilala sa amin kung gaano kakalaki sa aming buhay, O Diyos. Kaya salamat po, we have a big, big God, Lord, that we know, Lord, your bigness in our lives, Panginoon. Salamat po, aming Ama. Patuloy ka namin luluwalhati ang pararangalan at pasasalamatan. Salamat po sa mga kapatid ko at sa mga papunta pa rin dito. Ingatan mo sila at patnubayan ng gabayan. At ang mga anghel mong mag-ingat at magtanod, Panginoon, sa loob at labas ng iglesia nito, Panginoon, pati sa aming mga sambahayan, Panginoon. Purihin ka, ito po ang aming samad pinagkakaisang panalangin. Sa pangalan ni Jesus, dati magsabi ng Amen. Amen! Amen. Batiin nga po natin yung aking mga kapatid. Ayan. Kumusta ka? Amen. Praise God. Makakaupo na po tayo. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Sa magandang araw po sa inyong lahat, at maging sa kanilang mga tahanan, pinagpalang araw po sa inyong lahat. At alam ko po na hindi aksidente na narito kayo. Nakakarinig, dumidinig ng salita ng Diyos. God is a plan and His great purpose sa iyong buhay. Batiin mo ulit katabi mo. Masaya ako at narito ka ngayon. Palagpakan mo nga ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Sabi nga, how big is God in your life today? Gano'n ba kalaki ang Diyos sa ating buhay ngayon? Sige nga. Sagutin nga po, how big is God in your life today? Hindi lang po sa Pansit Canton, may big, ano? Extra big. But even ang ating Panginoon, how big God is in your life today. Mag-isip nga kayo ng bagay na ng mataas na bagay. Yung napakataas na bagay. Mag-isip nga kayo. Ha? Ano pa? Ano pa? Ha? Langit?
nasa langit? Ha? Meron ba? Yun, tama. God is bigger than heaven, no? Pagkat ang sabi ng Lord, ang kanyang paa, yung earth, ay kanyang luklukan, Isaiah chapter 66 verse 1, at ang tuntungan niya, yung lupa, ang luklukan niya, yung langit. But Hebrew chapter 7 verse 26 says, God is higher than heavens. No? And God is a big, big God. Kaya nga dapat mas makita natin, o malaman natin, na gano'n ba kalaki ang Diyos sa ating buhay. No? Kasi kung gano'n siya kalaki sa iyong buhay, gano'n din siya kalaki makakagawa at makakakilos sa iyong buhay. No? Kaya kung tinatanong how big God is in your life, kasi maraming mga tao, no? There's so many gods, that maraming mga tao na sinasamba, different kinds of people, no? Na may kanya-kanya silang Diyos na tinatawag. And mag-mention ako ng 4 for almost millions, no? Millions of religion na makikita natin there, different kinds of gods that they are worshiping. But katulad na natin, isa tayo sa maraming mga tao na meron, kaya ka narito ngayon because naniniwala ka na may isang Diyos. Naniniwala ka na may buhay na Diyos, na bagamat hindi mo siya nakikita, pero you believe that there is God, that God is existing, no? And God is a spirit. Ang sabi doon, He is eternal, eternity. No? Walang pasimula at walang hangganan. Ang sabi ng Colossians, no? Chapter 1:18. God who created everything, visible and invisible. Kaya yun yung ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Kaya ka narito ngayon, you exist because there is God who exists. No? Kung bakit, tingnan mo yung katabi mo, no? Yan, hindi lang nagkataon yan, talagang plano ng Diyos yan. No? Kung mayroong isang Diyos na naglagay sa mga sa universe, naglagay ng mga between ng mga planets na hindi nagkakaunto, na hindi nagkakabanggaan, na nag-exist sa yung kanya-kanyang orbit na ginagalawan, na magpapatunay na mayroong Diyos na nagsaayos ng lahat ng millions of stars, the sun, the moon, the universe has been created, the planets na pinag-aaralan natin, hindi nagkataon lang na biglang nagkaroon lang ng ganyan. Na may tao na formed into His likeness na binabanggit ng Biblia, na si Adam, created into His likeness, that there is a God, na mayroong isang Diyos na nagplano, the Creator. Ang sabi doon, He is Elohim, no? Our powerful God. Kaya makikita nyo, masarap na makilala yung Diyos na lumikha ng lahat. Yung Diyos na nagplano ng iyong buhay, na nagbigay ng iyong buhay, napakasarap, no? Na makilala mo yung lumikha at gumawa sa iyo. Amen? Excited po ba tayo? Palakpakan mo nga ang Diyos. Kaya hindi lang tayo nag-exist para kumain, matulog, magtrabaho, gawin yung mga bagay na gusto natin. But the greatest achievement, the greatest success in life is makilala mo yung Diyos na gumawa sa iyo at gumawa ng lahat ng bagay. That is the greatest thing. No? Maring na-discover mo yung maraming bagay, nakadiscover ka ng paggawa, that's good. It's very good. Naka-invent ka ng maraming mga bagay, but ang pinakadakilang bagay na huwag mong mamiss is yung makilala mo yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. That is the great privilege. Pabor ng Diyos. How big is God in your life today? Maraming mga tao, sabi ko nga, they worship God. Yung Chinese, they worship Buddha. The Muslim, they worship Allah. The Hindus worship Brahma, Vishnu, and Shiva. Ito yung mga Diyos, and even Christians. No? These are 4 big, no, na mga group of people in the world na makikita natin. Different kinds. But, ikaw ngayon, gaano ba talaga yung tunay na pagkakilala mo sa ating Diyos? How big God is in your life today? How big a role He plays in your life? Ano ba yung malaking bagay na ginagalawan niya sa iyong buhay? May parte pa siya? Nararanasan mo ba siya? Do you experience God in your life? Your thinking will not change the true size of God, but it will change your life. No? God will only be a big in your life as you allow Him to be big. Sa paanong paraan, you believe, you trust,
and have faith in Him. Let God be God in your life. Know Him and experience His greatness and bigness in your life. Na masarap po, na magtiwala na mayroong Diyos na nagmamahal at nag-care sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Kasi alam ko, I know, na marami tayong, we pay so much, yung mga giants sa ating buhay. Giants of sin, giants of disappointment, failures. Ito yung bagay na laging, kumbaga, na nagdadala sa atin ng maraming fears, yung takot. Lalo na yung mga bagay na nangyayari, pag lumabas tayo, nako, may giants na nandiyan. Ano po yun? Yung mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, na hindi natin nakikita, pero alam natin na yung epekto nito sa ating, hindi lamang sa ating komunidad, kundi sa buong mundo. Yung COVID-19, na naging 20, COVID-20, new variants, na apektado buong mundo, baka hindi natin nakikita, pero nagki-create ito ng takot, nagki-create ito ng kaguluhan, ng distraction. Katulad din, sabi ko sa panahon na pag binasa natin ang banal na kasulatan, in the time ni Joshua at ni Caleb, sa Numbers chapter 13, nakita nila, maraming hadlang, pero may pangako ang Diyos sa kanila. Ang sabi doon, sila'y makakarating sa lupang pangako sa promised land. But sad to say, meron silang kailangan harapin, mga giants, yung Nephilim na binabanggit sa Genesis chapter 6 verse 4. Ito yung mga fallen angels na nakipagrelasyon sa mga tao. Mga fallen angels na nag-aklas sa Panginoon. Sila yung mga espiritu na binagsak dito sa lupa dahil sila kasama ni Lucifer, na naging Satanas. Nakipag-mingle sila sa maraming mga tao, kaya dumating yung time na ipanganak yung mga tinatawag na Nephilim, mga giants in those times. Kahit sa panahon ni Noah, ng gunawin ng mundo. Dahil ang tao ay naging wicked. Pumasok ang matinding maraming mga kasalanan, yung wickedness. Dumating po doon kahit lalaki sa lalaki, babae sa babae. Like, nangyari din sa Sodom and Gomorrah. Kaya ito yung bagay na likha ng mga Nephilim, yung binabanggit na Ezekiel chapter 32 verse 27, yung mga mighty ang tinatawag, they are fallen angels. Nephilim means the fallen ones. Yung sabi doon. Kaya makikita natin, giants exist sa panahon. From the Old Testament, again, nakarating ito from generation. Bakit? Ang tao, nakiisa sa mga bagay na mga gawa ni Satanas. Even ang kanyang mga kampuan. Kaya dumating yung time, natakot sila, even, ang sabi ng Lord, yung 12 spies, yung 10 spies, ano nangyari sa Numbers chapter 13, nakita nila ang daming pangako ng Diyos, ang daming mga magagandang bagay na inihanda ng Lord sa kanila. Ito yung lupain na pagdadala ko sa iyo, pero sad to say, natakot po sila. The 12 spies, mga mandirigmait po ito, mga spies, mga kanya-kanyang lipi, mga leader. Sila yung mga leader ng kanilang mga tribo. Pero dumating yung mga time na makita nila yung mga higanting ito, natakot po sila. Yung out of 12, yung dalawa lang, yung positive. Pero 10 sa kanila negative, nako, hindi natin kaya yung lugar na yon. Mahirap yon. Sometimes, ito yung bagay na humahadlang sa atin para hindi tayo mag-grow sa ating pagkilala sa Diyos. Ito yung bagay na at least ka na sa mga ginagawa mo, okay na ako, sanay na ako dito, ayoko nang dagdagan pa yung mga bagay na gusto kong ma-attain. Kaya okay na lang ako, na ganito lang. Alam niyo po, hindi sila nakarating. Lumabas, ang sabi doon, ang Israelites ay nagpalawer sa wilderness for 40 years. Bakit? Natakot po sila na harapin yung mga giants. Bakit? No match, ang isip nila, no match kami dyan, di namin kaya yan, mahina kami, maliit lang kami, pero malalaki yan. Naglakbay sila for 40 years and 38 years, salamat. Dahil nagpaikot-ikot sila, ayaw nilang tumawid. Bakit? Kapag tumawid sila, ang makikita nila yung mga Nephilim, yung mga anak ni anak, na mga higante.
Pero ibahin mo, si Joshua and Caleb, they are giant slayer. No? Kaya ang tribo ni Joshua at ni Caleb, sa 12 lipi, yung lipi nila ang nakapasok sa lupang pangako. At marami din mga Kristiyano, marami sa atin, we are fearful, marami takot. Takot na sumunod sa Panginoon, takot na magkaroon ng panibagong karanasan sa Panginoon. Takot sila na mag-move beyond their boundaries, their limitation. Ayaw nila hanggang dito lang ako, hanggang ganito lang ako, okay na ito, kasi kontento na ako sa ganito. That will be your pitfall. Ito yung magiging pagbagsak mo. The time you stop growing is the time you stop receiving good things from God. Kaya sabi doon, dapat lumalago tayo sa ating pakikipagrelasyon sa ating Diyos. Huwag mong limitahan ang kayang gawin ng Diyos. Kaya sabi ko, how big God is in your life today? How big God in your life today? Na makikita ito kung paano ka naglilingkod, kung paano ka sumusunod sa Panginoon. Yun yung pagkilala mo kung sino siya sa iyo. No? Ang sabi ng Lord, nakikita niya ang ating pananampalataya at nasusukat niya ito. Pero sa mga baguhan, kung ngayon ka lang, it's good. God is opening up doors and windows from you na mas makilala mo siya, that you might know Him very well. As time goes by day, nakikilala mo ang Diyos. Kaya Joshua and Caleb, yung lipi niya, ito po, dito manggaling, and then, makikita natin, sino pa yung makikita natin sa Bible, the giant slayer? Si David, no? Many times, nung tayo bata pa, madalas na natin naririnig ito, paulit-ulit yung kwento about kay David at kay Goliath. Amen? Do we ever tinitingnan ba natin ito as isang kwento lang? It is a reality, it's a true-to-life story ng isang bata na nanampalataya, isang bata na sumunod, isang bata na bilang pinakamaliit, bata lang siya, pero hindi naging hadlang yung kanyang kabataan para hindi siya magamit ng Diyos. The youngest king ever, makikita natin na binabanggit ng Biblia, si Joas as Josias, no? 7 years old and 8 years old, naging hari ng Israel at Judah. Timothy was a youth. Gideon was a youth. Bata lang din po. David was a youth. Kaya makikita nyo po, hindi po sa edad, hindi sa lakas, hindi sa abilidad o kakayanan, but it is your heart. How big God is in your life today. Huwag mong sabihin na saka na lang ako maglilingkod, saka na lang ako susunod sa Panginoon kapag medyo hindi na ako bata. That's the wrong perception of how you will serve a true and living God. Yung bata na nagpakain ng 5,000, bata lang po yun. With 2 fish and 5 loaves. Siya'y ginamit ng Lord para magpakain ng 5,000. It is not the disciple, but siya yung pinagmulan kung bakit nakakain yung marami. Amen to that? Kaya kapatid, hindi pa huli ang lahat. No? Marami tayong pagkakataon na paglingkuran, huwag lang nating limitahan ang kayang gawin ng Diyos. Kaya ang sabi ng Ecclesiastes chapter 12, remember thy Creator in the days of your youth. Alalahanin mo ang Panginoon sa panahon ng iyong kabataan, sa panahon ng iyong kalakasan. Saan mo ini-spend yung buong lakas mo ngayon? Saan mo ini-spend yung maraming time ng iyong kalakasan at ng iyong kabataan? No? If you will not invest it, surely you will waste it. Kung hindi mo ito ma-invest sa magandang paraan, you will either waste it, nasasayangin mo yung kalakasan mo. At makikita mo isang araw, sasabihin mo, sana nung kabataan ako, naglingkod na ako ng buong puso sa Panginoon.
Sana Lord, ibinigay ko yung the best ko nung panahon na ako'y kabataan. Pero sabihin ko nga, hindi pa huli ang lahat. Sabihin niyo po, hindi pa huli ang lahat. Nung makilala ko ang Lord, I was 17 years old. 17 years old nang magpakilala ang Diyos sa akin. And since that, wala po akong pagtalikod na maalala na ginawa ko sa Panginoon. I follow the Lord. Hindi ko po sinabi na ako'y naging perfecto, but day by day, may binabago ang Diyos sa buhay ko. Hanggang makita ko yung sarili ko, nagpapakilala ang Lord sa akin in many ways. Hanggang ngayon, patuloy pa siyang nagpapakilala. Hindi ko po masasabi na ganun ko na kakilala ang Diyos. Siguro sa rate ng 1 to 10, siguro nasa 2 pa lang ako o 1. Hindi pa tapos ang Diyos. Kasi pag nakilala mo siya sa iyong buhay, you will so ma-amaze ka sa mga bagay na gagawin mo. No? Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Yan sabi doon, marami sa atin, no, nang sabi doon, even David himself, nagpakilala ang Lord in sa youth days niya. Kaya siya po isang pastor eh. Sa panahon na yun, yung pinakabata, sila ang nag-aalaga ng mga pastulan. Kung may mga pastulan, yung mga bata, sila yung natitira sa pastulan. Yung mga medyo nagkakaedad, sila yung mga nagiging kawal ng kaharian. Amen po ba? Kaya si David, sa panahon ng kanyang kabataan, siya po ay naging masunurin sa kanyang mga magulang. Kay Jesse, ano? Makikita natin. At sa kanyang mga kapatid. Siya po ay nagpapastol ng lupa at doon niya naranasan alone with God. Kapag nagpapastol siya, ang lagi niya, kaya nga naawit niya, the Lord is my shepherd. I shall not be in want. No? Yung awit ni David, the book of Psalm, na makikita natin, maraming experience at karanasan si David sa kanyang youth days sa Panginoon. Kaya nga ito yung bagay na nagdala sa kanya na build up yung kanyang pakikipagrelasyon sa Diyos because daily he experienced in relation with the true and living God. Amen po ba? Kaya sabi niya doon, nung humarap siya kay Saul, walang ibig lumaban kay Goliath. Goliath was a 9.9 feet tall. Nakakita na ba kayo ng taong gano'ng kalaki? 9.9? Ganun kalaki, ganun kaya kalaki, 9 feet and 9 inches. Ngayon, ang tallest na tao sa buong mundo, nag-height lang ata ng 7'9". Pero kung napakalaki gano'n pa kalaki si Goliath? At sino ang hindi pwedeng matakot sa kanyang stature sa panahon na yun? Kaya walang ibig lumaban. For 40 days, lagi siyang itinoton niya yung Israel na maghanda ng pwedeng lumaban sa kanya. Walang unabis na gustong lumaban. Pero merong nangahas na isa. No? David sa kanyang kabataan, hindi naging hadlang pagkat nung tumayo siya sa harapan ni Goliath, he was being anointed by God. Inanoint siya ni Propeta Samuel na siya ang susunod na magiging hari ng Israel. Amen? Hinahanap nga yung mga kapatid, wala, nasa pastulan si David. Meron pa akong isang anak, dumarating si David. Yan yung pinipili ng Diyos na susunod na magiging hari ng Israel. Bata pa yun, inanoint na to be a king of Israel. And that anointing of God, ito yung bagay na nagbigay sa kanya ng kalakasan lalo. Na iporsyon niya, ito yung plano ng Diyos, ito yung gagawin sa iyo ng Panginoon. And that glory, nung sumama kay David, ang sabi niya, lalo siyang naging matapang at malakas. No? Kaya makikita natin, yung bagay na walang ibig na lumaban pero si David. Atapang at tao. Hindi atakbo. No? Dito ba sa mga kabataan dito, maraming mga matapang dito? Matapang sa pagsunod sa Panginoon, hindi sa paggawa ng kalikuan. Hindi sa pagsuway. Tapos na yung panahon ng ating pagsuway at pamumuhay doon sa nagdala sa atin ng maraming kapighatian sa ating buhay. Kung si David,
He's anointed by prophet Samuel to be the king, the next king of Israel. He's been motivated and inspired by the Holy Spirit to pursue, para i-pursue niya yung kanyang destiny. Na akala niya, ito yung destiny niya, kailangan niya mapagtagumpayan itong si Goliath. Kaya ang sabi ng Lord, he was being trained by God alone. Pag nagpupunta siya doon sa pastulan, sabi niya, lagi niyang minimension, kung paano siya sinasamahan ng Diyos. Kaya ang sabi doon, David fought Goliath in the valley of Elah. Sabi niyo po, valley of Elah. Ibig sabihin ng valley of Elah is valley of fear. In Hebrew, ibig sabihin ng Elah is fear. Valley of fear. Epidemim. Yung epidemim na lugar doon sa Elah, yung epidemim is fear the blood. Kaya itong si Goliath, dalawang mountains of Israel and mountains of Philistine. Yung valley nasa gitna ng dalawang bundok. Yung valley na yun, doon nagpupunta si Goliath sa hangganan ng boundary. Hindi siya makatagpos, makapunta doon sa Israelite. Bakit? May meaning po yun. Yung epidemic, damim, ang ibig pong sabihin is valley of blood. Ng Israel ay surrounded with the blood of Jesus. Kaya hindi siya makapunta doon. Kaya hanggang doon lang siya sa tarangkahan. The Israel have a covenant with God. Meron silang covenant, kaya makikita nyo, hindi makapunta-punta ang mga Philistine na lumusob sa Israel. Why? They are surrounded with the blood of Jesus. Ikaw din kapatid, akala mo lang you are fearful, but when the time you receive Christ, you have a covenant with God. You have that blood, yung blood ng Panginoon na dumadali sa iyo. Kailangan mo lang maintindihan at maunawaan. Kaya makikita natin, nagtotot si Goliath, doon, hindi siya makatawid. Why? The blood of Jesus that surrounds yung kanyang pinag-aarian. Kaya merong mga kahulugan yung lahat ng bagay. Nandun sila, Valley of Fear. Nasa Valley of Fear ka ba ngayon? That merong mga giants na nagtotot sa iyo daily in your life, mga tumatakot sa iyo, mga nagtotot sa iyo, nagtetempt sa iyo to pass beyond your na ito yung kapag dumarating, nagtatakbuhan yung mga kawal, nagtatago sila. Pero ibahin mo si David. Hallelujah. Palakpakan mo nga pa. Kaya sabi naman, David was willing to stand for God alone. Hindi sa dami o konti. No? Kaya sabi ko siya, how big God is in your life today? What giants are you fearful today? Are you facing giants spiritually? Problems? Sin? Kasalanan ba ito? Mga unsurrendered, unconfessed sin? Ito ba yung mga bagay na hindi mo maisuko-suko sa Panginoon? Sabi ni David, nung siya'y makikipaglaban na, ang sabi doon, he get 5 smooth stone, pagkat siya po ay pinagbibihis, no? ng mga pandigma ng kawal ng Israel. Pero sabi niyo, una, napakalaga that you have, para magtagumpay ka, you need to have, number 1, right motives. Sabi niyo po, right motives. Right motives. Tamang motibo ng puso. Nililay down mo yung right motives mo sa Panginoon, just being true to God. You need to be true to God. You need to admit to yourself, Lord, I can do nothing without you, Lord. Tulungan mo ako, Panginoon. Lord, gusto ko na maitaas, gusto ko na makapagtagumpay at wala ako sa sarili ko, hindi ko kaya, pero kaya. Tulungan mo ako. Having the right motives will help you to overcome your giants. Tamang motibo. Pangalawa, yung right methods. You have the right motives, you have the right methods. Tamang pamamaraan. No?
Are we doing right methods? Yung tamang pamamaraan ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Tamang pamamaraan, no? Kailangan natin na gawin yung tama sa harapan ng Diyos. Hindi lang tamang isipan, kundi tamang pamamaraan o gawa o gawin na dapat natin. You want to serve the Lord? You want to be successful in life? Have the right motives, have the right methods. Don't take shortcuts. Huwag natin mahilig tayo sa shortcuts. Sometimes. Pero wala dito. Gusto natin instant kagad. Instant. Yan po yung nagagawa ng sobrang upgraded sa technology. Nagiging tamad ang marami, pero wala dito. Gusto natin lahat makuha in just a twinkle of an eye. Gusto natin makuha yung bagay na gusto natin. Kasi ito yung gusto mo. Pag nakuha ko na ito, pwede na akong magmalaki. Pwede ko makita, sabihin ko sa sarili ko na ako'y kagaling-galing ko naman. Ang tali-talino ko naman. That will be your pitfall. Kaya sa day, even David, hindi ito natapos. David fought 66 battles. Hindi lang po itong battles na ito. David fought 66 battles in his life. 66, 0. Ano ibig sabihin? 66 win, 0 loss. He learned the right motives, right method on how to fight giants in his life. Kapatid, ikaw, ano ba ang kartada mo ngayon? Sa 50 fights, how many wins and how many knockouts? Do you receive punches? Oy, matibay naman ako. Hige, sumuntok ka. Sumuntok ka. Okay. Bubog, sarado mo tayo kay Satanas. Pero tandaan mo, you are more than conqueror. You are an overcomer. Kung kiniklaim mo na ikaw ay isang Kristiyano at anak ng kataas-taasang Diyos, hindi. Yan yung rightful place mo na magpabugbog kay Satanas. Greater is He that is in you than he that is in the world. Kahit si David ay bata, hindi naging dahilan para hindi siya magtagumpay. Goliath was a champion of the Philistine. He was a champion of God. But maraming mga tao hindi naniwala kay David. Pagkat kung meron mang dapat lumabang kay Goliath doon, walang iba kundi si Saul, the king. He was big also in stature. But pinatunayan lang ni David na siya talaga yung susunod na king of Israel. Hindi sa pamamagitan ng stature, hindi sa pamamagitan ng galing mo, hindi sa pamamagitan ng katalinuhan mo kung bakit ikaw ang dapat na magtagumpay. It's not that. It's not the physical. Hindi yung physical attributes natin ang pwedeng maging daan para tayo maging kapansin-pansin sa harapan ng Lord. It is your heart. Amen po ba? Amen. Kaya ito, ang sabi doon, he fought Goliath. David was willing to stand for God alone. Nagpunta siya sa lipi. Hinubad niya ang lahat ng mga methods na panggamit ng mga kawal ng Israel sa pamumuno ni Saul. Hindi kaya ni David because God is a method. Minsan may pamamaraan ng Diyos kung paano ka magtagumpay. Hindi sa pamamaraan mo kaya ka magtatagumpay. Hindi sa sarili mo kalakasan kaya ka magtatagumpay. Amen ba? Huwag mo tanggalin mo na sa kaisipan. Hindi ko sinabi huwag mong gawin yung the best mo. You do your best. But make that best God's best. It should be the best of God. At alam ko, ikaw yung the best ng Lord. Sabihin mo sa sarili mo, ako yung the best ng Diyos. With conviction, ako yung the best ng Lord. O walang conviction parang hindi ka naniniwala. Paano ka magtatagumpay? How can you get that big victory in your life? How can you defeat that giants? Mas malakas pa yung boses ni Goliath na araw-araw nandun tumatayo para hiyawan at takutin. Dapat mas malakas yung boses mo kay Goliath. Kaya hindi yun ikaw! Nahiganting hindi tuli.
Sa araw na ito, ibibigay ka ng Diyos sa akin. Pupugutin ko ang ulo mo. Mas matapang. Upon the boldness and the confidence of David, even though yung stature niya, walang naniniwala sa kanya na kaya niya. But no choice. Walang choice. Walang ibig lumaban. Ngayon, meron ba ditong tatayo para sa Panginoon? Meron ba tayo? Meron bang tatayo dito para sa Diyos? You stand for it. Hallelujah. Yung 5 smooth stone na yun, kumuha siya, sabi, ayoko niya, pumunta siya sa batisan, at doon naghanap siya ng 5 stone na makikinis. And that 5 stone, number 1 stone, it represent the Holy Spirit. Yung inanoin, sa 1 Samuel chapter 16 verse 13, yung inanoin siya ni Prophet Samuel, and the Spirit of God rests upon David. It symbolizes the first stone is the Holy Spirit. Kapatid, mas magiging bold ka, mas magiging matapang ka, brave and courageous ka, kapag ang kapangyarihan, the Spirit of God is within you. Ito yung wala sa maraming mga kawal sa panahon na yun. They have the skills, they have the talents, but they have not the Holy Spirit within them. Kaya iba yung method iba yung kanilang technique. But nagulat sila. Lalo hindi ka matatalo niyan. Bakit? Ayan, binigay yung lahat ng gamit. Pero hindi sana. Iba yung method niya. Ikaw, ang method mo, para magtagumpay ka is you pray. You read the Bible. You share the good news. Pero hindi ito ginagawa ng mga, hindi mo maririnig ito sa mga successful na tao. No. Pero ito maririnig mo sa sinasabi ng Diyos. Gusto mo magtagumpay? Pray ka lagi. Gusto mo magtagumpay? Anong sabi daw? Basahin mo yung mga salita ko. Gusto mo magtagumpay? Ang sabi ng Lord? Just worship Him with all of you. Itong method, hindi tinuturo. Hindi tinuturo sa school para magtagumpay ka na gano'n ang gawin mo. Na in-inject sa atin, hindi masama na tayo mag-aaral. That's good. Mag-aaral ka, give your best para for your future, and that's good. Pero sinamahan mo pa ng the best ng Lord. E di dalawa na. 2 is better than 1. Amen? Pangalawa, the stone na kinuha niya is yung kanyang tinatawag na yung past experiences niya. Ibig sabihin, nung tumayo siya, alam natin na ito yung naging pangalawang stone niya kung bakit siya nagtagumpay. Yung karanasan niya, sabi niya doon, nung ako ay nagpapastol ng tupa, yung mga bear at yung mga lion, sinasaktan ko sila kapag yung sinisila niya yung alaga kong mga tupa. Kaya huwag mong kalimutan yung mga past na pagtatagumpay na itinaranas sa iyo ng Lord. That will be one of your weapon na magpapatunay na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay nagkikare. Ang Diyos ay nag-iingat, nagpuprotect sa iyo. Ito yung bagay na pangalawang stone na pinanghawakan ni David bago niya labanan si Goliath. You have that stone? Forget that all his benefits. Psalm 103, no? Na binabanggit ko. Huwag mong kalimutan. Kasi ang Diyos hindi siya katuruan, siya ay karanasan. Inulit ko po. Si Jesus ay hindi katuruan, siya ay karanasan na dapat nararanasan mo. Kaya si David, masarap pag nagpupunta ng pastulan. Umaawit siya, kaya nakasulat siya ng awit The Bible. It's between him and God alone in the pastures. God experienced the Lord day by day. Hallelujah. Gusto mo ba maranasan ng Diyos day by day? You experience your intimate relationship with your God. Kaya si David, a man after God's own heart. He was called to be ang tao na malapit sa puso ng Diyos. Hallelujah. Ano kaya yung closeness? Gano'n kayo ka-close ng Lord right now? Gano'n ka kayo ka-close ng Lord right now? Kasi kung gano'n kayo ka-close, gano'n mo makikita napakalaki siya sa iyong buhay. Amen? Pag malayo ka, parang tingin mo sa Kanya, maliit lang. Bakit? Malayo Kung yung tao ba na 9 feet, tinignan mo doon sa may gawin ng kalsada doon, anong tingin mo sa Kanya? 9
9 feet ba? 9 feet ba tingin mo? Hindi, parang ang liit lang. Pero subukan mo yung magkalapitan kayo. Ang laki. It was big enough for you. Kaya ganun ka, kapag naging close ka sa Diyos, makikita mo yung bigness niya sa iyong buhay. Makikita mo kung gaano siya kalaki at kung gaano ka magiging ganun katapang. You have a big God. Parang makita mo lang, pag meron kang tao nakita mo, kasama, ang mga sa kaliwa mo, si Japet Aguilar. Sa kaliwa, sa kanan mo, si Jumar. Sa likod mo, nandun si Greg Slaughter. Lalakad ka sa kanto at yung malalaking mama, yung pinakamalalaki na yun, pinakamalalaki sa Pilipinas. Siguro, wala paghahamon sa'yo ng away. Kung nakita kasama ko yun. Amen po ba? Why? You're surrounded. Your God is a big God. Kaya ka lang puno ng takot kasi feeling mo ang liit niya sa iyong buhay. Kaya ka lang puno ng takot at pag-aalala kasi feeling mo ang liit niya at wala siyang magagawa. Kasi ang katuruan na nangyari sa iyo sa isip lang, pero iba yung karanasan. Iba yung kilala mo lang siya malaki pero malayo ka sa kanya. Pero iba yung kilala mo siya na napakalaki pero lalo pa siyang lumaki dahil malapit ka sa kanya. That is how close David with God. How big God is in your life today. How close you, how intimate you have with God. Even alone, in the valley of fear. That was called the valley of fear. Marami pong patayan, maraming tao, mga nangamatay doon. They witnessed, yun po yung valley kung saan doon nagkakaroon ng digmaan. And right now, most of your life, takot kang pumunta doon sa valley of fear. Bakit? You don't want to fight. Ayaw mo makipaglaban kasi iniisip mo, talo ka kagad. Kaya mangyayari sa'yo, magtatago ka, tatakbo ka lang. Walang mangyayaring breakthrough sa iyong buhay. What are the giants in your life today? Ano yung mga giants sa buhay mo na tumatakot, na nagdadala? You need to overcome. Kailangan mo makapagtagumpay, kapatid. Bakit? Kasama mo ang Diyos at pinagtagumpayan na ng Panginoon. And then, the process of God. Dahil si Jesus yung nasa iyo, kaya nga sabi ko, the Spirit of God is with David. And God, nang tanggapin mo, siya ay sumaiyo na. You have that one stone. Pangalawa, you have the experience with God. Kaya mag-pray ka na lagi mong maranasan ang pagyakap, ang pagsama ng Diyos sa iyong buhay. Whether you na, kailangan makuha mo yung that stone. Kung si Darna kumakain ng bato para maging Darna, you need to have that stone. Wari na. Huh? Even Samson, kinakailangan niya na meron siyang stone sa magkabila niya. 2 stone. Para mapatay niya yung maraming mga pilis na sa panahon. Hallelujah. Pangatlo po, pangatlong stone na meron siya is the Word of God. Kaya nga sabi niya, sa Psalm verse 1 and 2, ang sabi niya, mapalad ang tao, ang sabi niya doon, na nagtitiwala o bumabasa ng mga salita, pagkat siya'y matutulan. Si David po magsabi noon, he meditate thy word day and night. Siguro inisip natin, habang nasa pastulan siya, magang madaling araw, habang nakapastol, nagbabasa siya. Yung salita ng Diyos, ang binubuli-buli, yung pangungusap ng Lord. At pag-uwi niya, yung pa rin, yung pangungusap na binubuli-buli niya, yung mga pangako ng Diyos. Hallelujah. Sino na dito yung mga na-in-love? Sino yung mga na-in-love? Parang na-in-love. Wala pong na-in-love dito. Sino yung mga na-in-love na dito? Parang hindi kayo convincing na in-love kayo. Sino yung mga in-love ngayon? Amen. Parang ang konti na. Sino yung mga in-love ngayon? Amen. Yung mga hindi nagsalita, in-love yun. Alam mo bang in-love si Lord sa'yo? Alam mo bang love ka ng Lord araw-araw? Amen. There's someone who is so much in love with you.
Hindi mo lang siya pinapansin. Dead na lang siya sa iyo. Haba ang hair. Dead ma si Jesus sa iyo. Dead ma. Why? You have no time with your God. Do you love the Lord? God loves you so much. He gave His life for you and for me, for all of us. He died on the cross because He shows that He demonstrates that love for you. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, dinemonstrate niya, Romans chapter 5 verse 8, He died for that great love for us. Kaya tinatanong, you really love the Lord? Sasabihin mo sa akin na ayaw niya na magtagumpay ka, that's not right. Hindi totoo yun. Dahil siya nga, ang gumawa ng lahat para ikaw at ako'y magtagumpay. Pinagtagumpay niya tayo sa cross. He died on the cross and on the third day, He rose up from the dead. Para makita mo at makita ko na yung Diyos na yung pinaglilingkuran ay isang Diyos na buhay at makapangyarihan ng Diyos. Palakpakin ka lang sa palakpak para sa ating Diyos. Yan ang pangalaga, you have the third stone. You read the Word of God. You have the promises of God. Dapat binubulay-bulay mo yun, yung love letter. Pag may nagsulat nga sa'yo, may nag-text, lahat buburahin mo, wag lang yung text na yun eh. Kasi may nakalagay na, love you. Di ba, hindi na mabuha, sa inbox mo, mawalang lahat. Kahit na, 10 araw, 1 buwan, andun pa rin sa inbox. Huwag mong buburahin. It is my inspiration. Yung larawan niya, nakikita, huwag mong buburahin. Lahat ng picture pwede mabura, huwag lang yan. Kung nabura man niya, ipapalitin mo, magbayad ka man ng malaking halaga. Napakahalaga rin lang. Kaya masisi mo ba si David? There is no fear in love. Because the Word of God, ito yung diary, ito yung pangungusap at salita sa kanya ng kanyang mahal na minamahal. So tulad pag natulad ka, yung cellphone mo parang tama-tangan mo. Dati kasi yung mga sulat, nilalagay pa sa ilalim ng ulat. Parang pag napalagigit pa po, siya kasama ko sa panaginip ko. Hanggang sa panaginip, gusto ko kasama siya. In love. Pagising mo sa umaga, di ba nakikita mo sa pangitain mo, yung mukha niya, nakikita mo sa pangitain. Kaya sabi ko, kailangan makita mo siya sa araw na pag hindi ko siya nakita, hindi kumpleto ang araw ko. Ayaw ka. Kasi, kala mo totoo. Marinig mo lang isang text. Pwede ba isang text? Isang text lang, kumpleto na ang buhay. Nang sabi na, kumain ka na. Yun lang sinabi, parang kinikilig pa ako. Alam mo, ang daming sinabi. Ingat ka. Mga ganun lang sinabi. Napapasaya ang puso. Kaya yung gusto niya, kasi na in love eh. Ganun siya, masisip mo si David, in love siya sa Panginoon. In love siya. Kaya kahit bata siya, in love siya sa Panginoon. Kaya di ko kayo masisip kung bata kayo na in love din kayo. Ha? Sino yung mga in love dito? Oo, dumamin kayo. Kailangan in love kayo sa Panginoon. Si David in love sa Panginoon. Ganyan po ba? Hallelujah. Learn. No? Kaya yung salita ng Diyos, kapag binabasa mo yun, pagpapatunay na in love ka sa Panginoon. No? Hallelujah. Pang-apat na stone, David is a vision of something big. Meron siyang pangitain sa isang napakalaki kaysa kay Goliath. He has that vision of life. No? Na kahit malaki si Goliath, nakikita niya ang Lord mas malaki kay Goliath. Amen. The bigness of God. You have that visions of God in your mind. Hindi vision, vision. Amen. Ibang vision sa vision. Vision is your perception, ito yung you see the divines of God. Nakikita mo yung pagka-Diyos ng Diyos sa iyong buhay. Na ang Diyos kapag lumalaban ako, siya
laging nandoon ang Diyos kasama. Imagine ninyo isang bata na kasama yung kanyang tatay, there is no fear dun sa bata na yun. Kapag kasama niya ang tatay niya na naglalakad. Yung bata maliit, walang takot yan. Kapag kasama niya naglalakad yung kanyang tatay, kasama niya yung magulang niya na nasa tabi niya, walang takot yan. Alam niya, hindi siya pababayaan ng kanyang mga magulang. Amen po ba? Naramdaman niyo po ba yun? No? Walang takot yan kahit ang punta ng mall. Nanay, bili mo ko. Nanay, tatay, bili mo ko. Nanay, gusto ko kainin ito. Direkta agad ang magsasabi yan, gusto niyang bilhin niyo. Bakit? Buong buo sa puso niya na alam niya na kapag hindi niya, pwedeng mangyari na ibigay sa kanya. Ibigay siya. Kahit walang pera yun. Bili mo ko niya, bili mo ko niya. Amen po, walang perang hawak. Ikaw kapatid, sometimes in your life, hindi ko din meron ka o wala ka nito, pero kailangan mo lang maniwala at magtiwala, manampalataya sa Diyos. You need to see a visions of something big in your life, and that is God. Amen. Pakpan mo nga. Natututo po tayo, may natututunan po tayo. Amen. Pang-lima na stone at aba niya is a heart full of faith in God. Itong bagay na lima na ito. Meron siyang puso na puno ng pananampalataya sa kanyang Diyos. Kailan namatay si Goliath? Sa verse 51 ba? 49? Actually, si Goliath po namatay ng verse 26. Bakit po? Nakita na ni David yung magaganap kay Goliath. Inulit ko po. The victory is won not in verse 49 to 51 na doon niya pinubutan. Pero napagtagumpayan niya yun noong verse 26 pa lang. When he declared na sa araw na ito, sa panahon na ito, ang ulo mo ay ibibigay sa akin ng Diyos at ang pagtatagumpay. Noon pa lang, deklarado na si Goliath is tapos. Amen. Yes, that full of faith. Kung ano ba yung pinagdadaanan mo ngayon, maaaring battles mo ngayon, you're facing Goliath, just declare. Have faith in God. At makikita mo, suddenly, makukuha mo yung mga answered prayer mo sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya ito po yung mga bagay na hindi maging hadlang sa atin. You have that in your life? Right motives, right methods, right miracles. Tamang lima lang na tinanggap siya sa Panginoon. Kasi napaka-imposibleng talunin niya. Kung titingin ka lang sa abilidad, kakayahan, talento, wala. No match si David. Pero dahil sa miracle ng Lord, doon niya pinatunayan. Hiniya ng mga mangmang, ng mga matatalino. Nakala nila, ikaw ay ganito lang, pero makikita ka nila isang araw. Tingin mo sa sarili mo, ang baba-baba mo. Pero isang araw, huwag ka mag-alala, itataas ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, itataas ka ng Diyos. Tataas ka ng Diyos. Tataas ka ng Panginoon. Nakakapagtrabaho ka sa iyo. Makita mo yung sarili mo nasa taas ng poste. Magawa ng pagkagawa. Kaya itataas ka ng Diyos. Na? Magiging stewardess ka. Sa aeroplano na ilalagay mo. Hindi ka magiging adik na tatalon sa ikatlong parating. Hindi ka itataas, ibabagsak ka din. Pero iba yung pagtaas ng Lord sa iyo. No? Iba yung pagtaas niya, yung promotion na galing sa Panginoon. Sino mang magbagsak sa iyo, magtangka na ibagsak, ay hindi ka na ibabagsak. Bakit? Ang Diyos ang nagtaas sa iyo. Iba pa ng Diyos ang nagtaas sa iyo. Mai-enjoy mo. No? Yung sabi ng Lord, within that type smooth stone, meron po karakteristik yun. Ibig sabihin, yung number one stone ng karakteristik niya is yung commitment mo sa Diyos. Your commitment to God. How's your commitment to God? Si David is nakakumit sa Panginoon. Pangalawa, David has a courage. Meron siyang katapangan.
Hindi po matapang ang hiya, matapang. Iba yung matapang, no? Ibig sabihin, matapang. Kaya niyang harapin. He facing and overcoming giants in his life. No? Meron siyang communication sa Panginoon. Dahil siya may commitment, meron siyang komunikasyon. Hindi pwedeng wala kayong komunikasyon. Para mag-steady ang isang relationship, napakahalaga ng komunikasyon. Amen po ba? Kapag walang komunikasyon, mahirap magpatuloy ang isang relasyon nang walang komunikasyon. Gusto yung komunikasyon mo. Pastor, okay. Lagi ako nilod niyo. Andy text, Andy call. No? Di bali nang walang kaon. Basta may load lang. No? Di bali nang walang baon. Basta may internet lang. No? Kasi mahalaga yung komunikasyon. Ang napakahalaga na may signal. Bakit? Pag walang signal, walang komunikasyon. Kumusta yung signal mo ngayon? Mataas ba yung signal mo? Naka 5G ka ba ngayon? 5G ba? Anong klase ng signal yung ginagamit? Anong klase ng internet? Ano ba yun? Kailangan laging mataas ang radar at signal mo sa Panginoon. Your communication. Ito yung magbibigay sa iyo ng instruction para magtagumpay kang lalo. No? Smart ka ba? Are you smart? Joke ka ba? Bakasan ka. Dapat alam mo kung paano yung hanggang saan yung hangganan. O dito malakas ang signal. Mag-stay na po sa mataas ang signal mo. Kapag nagpe-pray ka, mataas ang signal, i-continue mo yung pananalangin mo. Mataas ang signal mo pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, then continue to that. Marami kang matatanggap sa Panginoon. Ha? Alam mo na walang signal dyan, diyan ka pang pupunta. Alam mo na walang komunikasyon dyan, diyan tayo gusto ng gawin. Mahirap po nyo. Hindi ka magtatagumpay. No? Sa iyo buhay. David has the capability. Ano yung sabihin? May kakayanan siya. David focused not on his luck, but is on God. Ang sabi ko. Hindi yung kung ano yung kulang, hindi kung ano yung kanyang kahinaan. Hindi doon siya nagpo-focus. Bagamat meron siyang kahinaan, pero nakapokus siya sa kalakasan ng Diyos. Kaya hindi ka magtatagumpay sa iyong buhay dahil ang nakikita mo lang puro yung kahinaan mo, kaya ito yung napipig sa buhay mo. Kasi ganito lang ako, tao lang ako, mahina lang ako, mahiyain ako, ganito, hindi ko kaya yun. Wala akong pinag-aralan, hindi ako matalino, hindi ako honor, hindi ako cum laude, hindi ako ganito, hindi ako maganda, hindi ako guwapo, hindi ako kaya lahat hindi. You most focus your life on the negative side of yours. But hindi ganun si David. Kahit nga walang maniwala sa kanya. Imagine niya, walang nag-encourage sa kanya, kahit mga kapatid nga niya, hindi siya encourage. Hindi naniwala sa kanya. Kaya huwag ka magtaka kung marami hindi maniwala sa iyo. Huwag ka magtaka kung bakit marami ang hindi sumunod sa iyo, hindi ma-encourage. Hindi ka ma-encourage sa mga sasalita niya. Ang mahalaga yung salita ng Diyos nasa sa kanya. Kaya nga walang nalaibig si Saul eh. Ako may gatas ka pa sa labi ng mga kapatid niya. Oh, wala ka match dyan. Tinanggal mo pa yung mga armas na ko. Wala. No match. Walang pumoto sa kanya. Buti na lang. Merong isang nagtiwala sa kanya. Sino? Nagtiwala sa kanya ang Lord. Yung pangalawang nagtiwala sa kanya, nagtiwala siya sa sarili niya. He believed God. He believed na kaya niya. Amen. He has that capability. May kakayahan. Kaya hindi mo kailangan hingin lagi approval ng tao. You cannot please men. Naakala mo kapag pinis mo lang yung tao, tsaka ka magtatagumpay. Naakala mo kapag dumikit ka dun sa tao, ikaw ang magtatagumpay. Hindi po, dumikit ka sa Diyos. Sometimes your fault, sometimes your disappointment will come hindi dun sa mga, kundi sa tao dun. You give your full trust sa tao. Yung buong-buo mo, ibinigay mo ng lahat sa tao. Dahil iniisip mo, mahal ko siya. Mahal niya ako, kaya I can give all.
Huwag po kayo, ingat po kayo dyan sa mga salita kayo. Na kung mahal mo ako, patunayan mo. Kung mahal mo ako, ibigay mo lahat sa akin. Hindi mo naman pala ako mahal eh. Hindi totoo yun. Even ang Lord, hindi ka hininga ng Diyos eh. Even niya ang Lord, hindi niya sinabi, patunayan mo nga yung pagmamahal mo. Hindi sinabi ng Lord sa atin, unconditional love demands nothing. The unconditional love of God demands nothing. Hindi sinabi ng Lord, mahal mo ba ako anak? Sige nga, ganito gawin mo. Hindi tayo minahal ng Lord, hindi tayo hininga ng Diyos. Pero minahal tayo ng Lord dahil mahal niya tayo. Even nga hindi tayo karapat-dapat, minahal na tayo ng Lord. Walang hiningi ang Lord sa atin. Anong karapatan mo para hingin? Yung bagay na hindi naman sa'yo. Even ang Lord nga, kanya, pero hindi niya hiningi. Nang ipagkatiwala ng Diyos. Kaya pag may narinig kayo ganyan, hindi ka tunay na mahal niya. Ang tunay na nagmamahal ang Diyos, hindi ka minahal dahil sa kung ano ibibigay mo. Minahal ka ng Diyos kasi kung ano yung maibibigay niya sa iyo. Amen po ba? Palakpakan ko! Hindi ko tayo. Eh, pinag-aralan natin. Hindi ba hiningi ng Diyos, hindi hiningi ni David. He has that heart full of faith in God. He believed that. Kaya salamat sa Panginoon. Lastly, malapit na po akong matapos. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Natuto po ba tayo? Amen. May kaibigan pa po ba ako dito? Amen. Yung mga kaibigan ko tumatawa yan, humingiti. Ay, di ko nakikita. Sa mata, nakikita ko yan. Hindi na ako papalit dyan. Pinatatamaan ko ni Pastor. Sinong nagsabi niya? Sinong nagchuchu sa akin? Bakit niya alam? Wala akong nagsasabi sa akin. Ang Lord. Huwag ka nang atin dyan. Kasi laging ganyan ang mensahe. Hindi ko masusunod yung plano ko. Masisira ang diskarte ko. Mapupulgar ako. Pati ang Lord mahal ka. God wants you to be free. God wants you to enjoy your life being with in your relationship with your God. Masarap ka relasyon ng Diyos. Ang sarap. Binibigay niya lahat ng gusto. Ganun siya, sense of lahat ng sense of humor, lahat ng encouragement, lahat bibigay niya. Naalala ko tuloy na sabi ko, di bali nang mawala ang lahat, huwag lang siya sa buhay ko. Gusto, bakit kahit may problema ka, parang may pinagdadaanan kayo, parang ang saya-saya mo pa rin, parang hindi ko mabay. Bakit? Ganyan yung aking Diyos. Ayaw niya akong maging malungkot. Ayaw niya akong malungkot ng mahabang panahon. Ayaw niya akong malungkot. Malungkot man ako, pero pinapasaya agad ako ng Lord. Manghihina man ako, pero pinapalakas ako ng Lord. Pinapasaya ako, pinapagaling ako ng Panginoon. Hindi po ba? Yun. Gusto mo ba yung gano'n? Kaya walang puwang na hindi ka mag-grow sa iyong pakikipagrelasyon sa Kanya. Kung yung kaya, yung emptiness mo, yung longing mo, kayang punan ng Diyos lahat yan, hindi pa sa inaakala mo. Yung kaya ibigay ng Diyos sa iyo, hindi kaya ibigay ng ibang tao. Yung kaya gawin ng Diyos sa iyo, kaya gawin, na hindi kaya gawin ng lahat ng mga tao na inaakala mo. Yung pinaka-the best na tao na iniisip mo na hindi ka kayang saktan, darating ang araw kaya kayang saktan. Yung tao na pinaka-the best na akala mo na hindi ka sasaktan in your life, darating yung time, mabibigo ka. Why? Walang taong kayang gumawa ng maliban sa Diyos. Na hindi kaya kayang saktan. Never a time. In your life. Hindi mo yung isip yun. Kaya masarap karelasyon ng Diyos. No? Hindi ko po sinabi sa inyo. Ibig sabihin, if you are in a relationship, God will be the center of your relationship. God must be your priority. You please God in your relationship. Kung sinasabi na ganyan. Marami tayong relationship. We are loaded with relationship. Relationship with your friends, relationship with your families, relationship with your neighborhood, with your fellow people na lagi mo nakakasama. Different kind of relationship. Even in the opposite sex. But learn to strengthen your relationship with God. Pagkat yun ang magiging
daan para mag-success lahat ng relationship na meron ka ngayon. Pero kapag nakalimutan mo at hindi mo napagtibay yung relasyon mo sa Diyos, sisiguraduhin ko po, magkukulas. Bawat relationship mo magkakaroon ng, magkakaroon ng minsan na hindi okay. At salamat, yung mga okay na hindi relationship, sa mga nabanggit ko, pag ang Lord, ang relationship mo sa Panginoon tama, itatama niya lahat yung relasyon na hindi tama sa bawat pakikipagrelasyon na meron sa sarili. God will be the strength of your life. Itatama niya ang lahat ng hindi tama. Ganun kanya kamahal. Kapatid. Even on your own identity, your relationship with your own self. Meron kang identity crisis, hindi mo alam yung sarili mo. Parang wala kang tiwala sa sarili mo. That you are the God, one of God's best creation. Kapatid, you need to improve. You need to, kailangan mong talaguin yung iyong pakikipagrelasyon sa Kanya. Hallelujah. And lastly, sabi doon, naalala ko yung tinuro ko noon sa Mark chapter 15. Dumating yung time, tinuro ko ito noong Miyerkules. Dumating yung time, si Barrabas, nung ikukrusify na si Jesus Christ, humarap siya kay Pontius Pilate para sa tribunal trial. Alam mo yung makikita doon, the chief priests, the crowds, yung mga chief priests, yung mga crowds, the scribes, the Pharisees, itong mga tao na ito, they have relationship with many people. Ang sabi doon, sila'y nangagkaisa. No? Nangagkaisa sila ng may isang layunin to crucify Jesus. Kaya nung nasa tribunal pa lang itong si Pontius Pilate, wala akong makita kasalanan sa taong ito. Bagamat ito yung tao, they believe, tinanggap nila si Jesus bilang hari. Pero hindi nila tinanggap si Jesus bilang Messiah, bilang Diyos na tagapagligtas. He was the King of the Jew. Ang sabi doon, sa triumphal entry na makikita natin, yung binabangit sa Mark chapter 11, they received Christ na nakaupo sa donkey as King of the Jew. Pero nung sabihin ni Jesus na siya, hindi pa siya yung ayaw, he depart, nung siya pagkakatuluhan ng tao at dadalhin at iupo bilang hari ng mga Hudyo, siya ay nag-depart pagkat hindi pa yung panahon. Pagkat ang panahon ng mission niya ngayon is to be the Savior and the Messiah. Pero hindi siya tinanggap ng maraming mga tao. To be the Messiah o tagapagligtas. Kaya dumating yung time, ang naging daan is, pinaharap niya itong sin. Dahil bawat taon, ng kapistahan ng bawat taon, nagpapalaya sila ng isang notorious, ng isang kriminal, yung pinakamasamang tao sa katauhan ni Barrabas. He was a murderer, he was a robber, siya isang rebel against the Roman Empire. Marami siyang homicide na ginawa. Tapos, sino ang gusto niyong palayain? Itinayo si Jesus at itinayo si Barrabas. Sino ang gusto niyong palayain? At all the crowds, dahil itong high priest, nagre-represent sa religion, mga religious people. The scribe represent yung mga government officials. Yung mga scribe there, the lawyers on that time, mga elder, mga government official. Yung mga scribe sila, yung mga magaling sa law. Ay yung council, the tribunal council represent the different tribes. Lahat po sila nagkaisa. They chose, sino pipili nila? Definitely, they chose Barrabas. Namatalayo. They shout, crucify Jesus! Ipango sa krus si Jesus. Most of our life, ganun po. Ilang beses na nating pinili si Barrabas despite sa pagpili natin kay Jesus. How many times in your life na pinili mo si Barrabas kaysa pagpili mo sa Panginoon? Dumating ba sa buhay mo? Most of your life. Sino yung pinipili natin? Sa paggawa natin at pag hindi pagsunod sa Panginoon, sa hindi pagkilala sa kanila, alam niyo po ba nauulit yung setting na ito? Na tumatayo si Jesus, na makilala mo siya,
Pero sometimes, most of the time, mas pinipili natin si Barabas. Nakampihan natin in our life. And right now, kapatid, you're standing. Meron ba dito napipili kay Jesus? Noong that time, maraming mga tao. Gumawa siya ng mga tanda at himala. Gumawa siya ng mabubuti sa napakarami. Pero dumating yung that time, iniwan din siya. Sana sa panahon natin ngayon, tayo yung isa sa mag-i-stand para kay Jesus at sasabihin niya, siya yung aking Diyos. Siya yung aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. You will not give in or sell to Barabbas. Kapag dumating ka sa time ng buhay mo that you need to choose something in your life, piliin mo si Jesus. Piliin mo na i-please siya sa iyong buhay. I don't care kung sino magalit sa iyo. I don't care kung hindi ka, kung meron na hindi matuwa sa iyo dahil pinili mo si Jesus. Pero titiyakin ko po sa iyo, tatayo si Jesus para sa iyo, para ikaw ay samahan niya sa lahat ng battles na gagawin mo sa iyong buhay kaya ikaw ay magtatagumpay. God will assure your victory. Kahit mag-isa siya, pinagtagumpayan niya sa cross. Para ikaw at ako ay magkaroon ng ganap na katagumpay. Tayo lang ito ngayon. Amen. Kaya yung setting na yun, when I read yung setting na yun, mas pinili ng tao si Barabbas. Kaya Lord, ilang pong beses na ba na pinili ko si Barabbas sa buhay ko? Hindi ko marinig ko yun, may iyak ako sa Panginoon. Dahil parang walang isa man ang kumampi sa Panginoon that time. Even yung kanyang mga alagad, iniwan siya. Natira lang sa kanya ang harapan ni si John the Beloved at si Mary Magdalene, Mary the mother of Jesus, and Mary of Caiaphas. They stand before in front of Jesus in the cross of Calvary. Pero ngayon, sabi ko, Panginoon, Lord, hindi lang sila, kundi kami rin, patuloy kaming tatayo para sa iyo. Pipiliin namin na ikaw yung piliin namin to please you, to glorify you, Lord. Pagkat maraming taon ng buhay ko, marami ang pinili ko. Si Barabbas at si Satanas. Pero salamat, binuksan mo ang aking puso at isipan. That I have a big, big God. How big God is in your life today. Na ito yung mag-assure na siya yung pipiliin mo. You will face giants in your life. And now you are facing. Akala ba natin natapos na sa kay Goliath yung giants? No. Until right now, you have spiritual giants that you are facing right now in your life. Hindi ko alam kung ano yun. Pero alam ng Diyos. At sabi ng Lord, anak, kaya mong makapagtagumpay. At ibibigay ko sa iyo ang tagumpay. Just lean on to God. Ano yung bagay na nagiging hindrance para hindi ka makapag-move on o makalapit ng gusto sa Panginoon? Right now, just ask the Lord. Commit yourself. Hallelujah. In the name of Jesus. Ito ba'y sakit, karamdaman, family problems, relationship, identity crisis? Ito ba'y mga bagay na nagdadala ng takot sa iyo? Your future? Yung kinabukasan mo? Parang iniisip ko, paano na yung buhay ko? Paano na kung wala yung trabaho ko? Paano na? Ganito, ganyan ang mangyayari? Kapatid, how big God is in your life? Do you choose Jesus instead of Barabbas? You will stand for God as you serve and commit yourself to the Lord. Magpapakilala siya sa iyo. Maaari ngayon mo lang narinig ito, kapatid. Pero mahal na mahal ka ng Diyos. Gusto ka niyang tulungan. Gusto niyang magpakilala sa iyo.
kung ikaw man, you have so many things in the past na nangyari sa'yo, kapatid, sa oras na ito, pinapatawad ka ng Diyos. Kung may nangyari sa'yo in the past, you're being molested, namolestya ka, nagkaroon ng take advantage, nagkaroon ka ng fear sa tao, nagkaroon ka ng takot, meron kang addiction, nadidegrade yung iyong confidence dahil simula pa lang nung bata, nakikita mo, naririnig mo lagi, mahina ka, wala kang pinag-aralan, BO ka, excuse my word, ito yung lagi mong naririnig. Naririnig mo, hindi ka maganda, hindi ka gwapo, ganito ka, ganyan ka, nagkaroon ka ng self-esteem, humina yung iyong naging maramdamin ka dahil doon. The Lord is healing you right now. Surrender it to God. You're wonderfully and fearfully made by God. You're special sa Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. You're beautiful in His sight. At huwag ka mag-alala. Ang sabi ng Panginoon, papatunayan ko sa iyo na ako ay buhay na Diyos. Mula sa sinapupunan pa lang ng nanay at magulang mo, ako ang nagbigay ng buhay sa iyo. Kilala kita. Kaya lang, kapatid, nangyari mga bagay ngayon dahil wala ka pa sa pagkalinga ng Diyos. Pero subukan mo ang Panginoon. Subukan mo siya. Kagaya ko po noon, sinubukan ko siya. Binago niya ang buhay ko. It's not the religion, but it is your relationship with God. Hindi po kami nagtuturo ng religion. Ang itinuturo ko po ay tunay na pakikipagrelasyon sa Diyos. I don't care about your religion. What God cares is your relation. Relation that transforms life. Hallelujah. Lord, salamat po sa araw na ito. Purihin ka. Salamat sa mga kapatid ko, Panginoon. Patuloy, Panginoon, sa mga katuruan at salita na aming narinig. Magdala ito, Panginoon. Lord, na ikaw yung aming pipiliin, Panginoon. Lord, hallelujah. And how big you are in our lives, Panginoon. As we go intimately in relation with you, naniniwala kami, Panginoon, that you will show and manifest yourself to us in a deeper way. Lord God. Salamat, Panginoon, as we grow more, Lord, in the grace and in the knowledge, and in love with you, Lord. Hayaan mong bumalong, mag-about yung bawat mga mabubuting bagay, Lord. Mga testimony, Lord, na ipaghihiyawan namin, Panginoon. At kabutihan mo at kadakilaan mo at mabubuting gawa mo sa aming buhay. Kung meron pang mga giants na tumatakot sa amin, mga gahiganting mga problema, mga takot na ito na nagdala ng takot, nagdala ng pangamba, ng pag-aalala, Panginoon, Lord, lahat ng ito ay sinusurrender namin sa iyo, Panginoon. Palitan mo ito ng kapangyarihan, palitan mo ito ng kalakasan, palitan mo ito ng pananampalataya, pagtitiwala, paniniwala sa isang buhay at makapangyarihan Diyos na walang iba kung hindi ikaw ang aming Panginoon Jesus. The name above all name, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na suktulang ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. The name above all name, His name is Jesus. And Jesus is in your heart. Jesus is in your life. Hallelujah. Yes, salamat po aming Ama. Hallelujah. We are more than conquerors through you, Lord God. We are overcomers because we are born in faith in you, Lord God. Hallelujah. Salamat po aming Ama sa tinapos na gawa ng aming Panginoong Isus sa krus ng Kalbaryo, that we might find rest in your presence, Lord God. Lord, as we fight the good fight of faith, Lord, alam namin, Panginoon, na ito'y pinagtagumpayan mo na sa cross. We will claim the benefits of the cross, Lord God, and we will enjoy life, Lord God, na kasama ka at ang mga bagay na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa katagumpayan. Salamat sa kapanatagan. Salamat sa kapayapaan at kagalakan. Salamat po, Panginoon, sa maraming mga pagpapala at biyaya na aming tinanggap sa araw na ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan. Salamat po sa mga kapatid ko, sa kanilang mga pamilya at sa bahayan. Salamat pagkat ikaw ay may plano. Yung kinabukasan nila ay inihanda mo na, Panginoon. Lord, at walang gawa ng kaaway, pinahintulutan ko, Panginoon. Alam ang sakit at karamdaman, maging mga problema sa kanilang pamilya, Panginoon. Lord, isaayos mo, Panginoon. Maging ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, materially, financially, Lord God. Lord, i-provide mo, patunayan mo na ikaw ay Diyos
ng himala. Ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Ikaw ay Diyos na nagpapala, Panginoon. Lord, tulungan mo sila. Lord, hindi ito ang maging una at huli, Panginoon. Sila ay lalo magiging in love, excited, inspired, na patuloy na makilala ka, Panginoon. Lord, sila ay mananalangin, magdadasal, magbabasa ng salita mo, Panginoon. At patuloy na ikaw ang ihipo, Lord. Ikaw ang magpaparanas sa kanila. Day by day, Lord God. Every moment, every time. Lord, patuloy, ano man yung problema nila, Lord. Alam ko, Panginoon, sa oras na ito, binigyan mo na ng katugunan at kasagunan, Panginoon. Salamat po, binihisan mo sila ng bagong kasuotan. Kasuotan ng katuwiran at kabanalan mo, Panginoon. That they will never be the same again, Lord. A transformed life is a life that is in Christ, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Purihin ka. Ito po ang aming sawang pinagkakaisang panalangin. In Jesus' name, everybody says, Amen. Amen. God bless you.